Wala ka bang balak pumasok sa opisina mo, Joshua? Tanong sa kanya ni Daphne. 6 na buwan na ang nakalipas na isilang nito ang panganay nilang si Ian Rain. Kaya 6 na buwan na rin siyang hindi pumapasok dahil baka pag-uwi niya wala na ang mag-ina niya. I'm the boss, Daphne. So there's nothing to worry about. Formal niyang pahayag habang nakadapa ang anak nila sa dibdib niya. Ilapag mo na yung anak mo dun sa crib. Tapos magluto ka ng adobo. Utos nito. Nandiyan naman sa Aling Rosa, sa Aling Marta. Sila na lang munang utusan mo magluto. Anya na ang talutukoy ay ang mga kasambahay nila na nandoon. Nandito sila ngayon sa bahay nila dahil yun ang gusto ng Kuya Jaime niya. Gusto raw kasi nito pag uwi sa trabaho ay nakikita nito ang nag-iisa nitong pamangkin. Ikaw na lang, yung luto mo adobong gusto ko. I can't. Bakit? Karga ko tong anak natin. Mamaya na lang kita pagluluto, baby. Lumapit ito sa kanya at sa pilitang kinukuha ang anak nila mula sa pagkakahiga sa dibdib niya. Stop! You're hurting him. Ang arte mo naman, Joshua. Ilalapag ko lang siya sa crib niya. Kaya huwag ka nang tumutol dahil baka masaktan kita. Ako na maglalagay sa kanya sa crib niya. Sinamaan siya nito ng tingin. Kita mo? Anak mo lang ba yan? Akala mo anak mo lang yan, ah. Lower down your voice dahil baka magising itong anak natin. Akin na nga kasi yan. Pumunta ka na sa kusina at magluto ka. Lagi mo na lang kasing karga yung anak mo. Paano kung mag-asawa na si Kuya? Sino mag-aasikaso sa kumpanya mo? Shhh! Saway niya ulit dito. Bukas papasok na ako pero isasama ko kayong dalawa ni Ian. At bakit? Para siguradong hindi niyo ako matatakasan. Anya sabay tayo para pumunta sa sarili niyang kwarto kung saan sila tatlong natutulog. Lagi na lang siyang puyat dahil hindi niya iniiwanan ng anak nila. Pwera na lang kung maliligo siya o kaya pupunta sa banyo para magbawas. Sinabi kasi ng daddy ni Daphne na ilalayo sa kanya ang mag-ina niya kaya todo bantay siya. Ako na muna magbabantay sa kanya, Joshua. Matulog ka na maayos dahil ang pangit mo na. Look at you, Joshua. Daig mo pang adik, hindi ka nagwapo. Umismid siya. Hindi naman siya apektado dahil alam niya sa sarili niya na gwapo pa rin siya kahit na anong mangyari. Inilapag niya si Ivan sa ibabaw ng kama nila at humiga na rin siyang padapa habang nakayakap ang mga braso niya rito. Para kahit makatulog siya ng mahimbing, mararamdaman niya pa rin kapag may kukuha sa anak niya. Ako nang bahala sa anak natin. Hindi kami aalis at hindi ka namin iiwanan. Wika na Daphne na umupo na rin sa kama habang hinahaplos ang buhok niya. You need to rest well. Baka mamaya kung ano na mangyari sa'yo. Niloloko ka lang ni Dad na ilalayo niya kami. Naniwala ka naman. Because he's serious when he said that. Saan niya habang nakadapa pa rin. Humiga na rin ito tinutusan siyang humarap. Listen to me, baby. Hindi iyon gagawin ng daddy ko dahil ayaw niya ng broken family. At isa pa, hindi rin nagugustuhin na magkahiwalay ang mga magulang ng apo niya. Lagi lang talagang seryoso iyon. At kung sakali man na ilayo niya kami sa'yo, babalik at babalik pa rin kami dahil mahal na mahal ka namin ng anak mo. Tumangutango naman siya. Thank you. Taos puso niyang pahayag sa bayakap dito ng mahigpit. Pagkatapos ng first birthday ni Ian, dapat magpakasal na tayo. I won't take no for an answer this time. Maotoridad niyang pahayag. Tumango ito. Wala naman akong choice kundi ang pumayag dahil mahal kita. Good. Let's sleep together. Matagal na rin tayong walang ginagawa. Biro niya kay Daphne pero tinaasan siya nito ng kilay. Tumigil ka nga. Ang aga-agay puro kahalayan niyang nasa utak mo. At saka ayoko munang masundan si Ian dahil may mga trabaho pa akong kailangan asikasuhin. Mahal mo ba kami ng anak mo? Tanong niya. Ayaw na niya kasi bumalik pa ito sa trabaho dahil baka hindi na ito makauwi ng buhay. Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, mahal ko kayo. Then stay with us. Ayokong ipadala ka nila sa kung saan-saan para sa isang misyon dahil ayoko mapahamak ka. Kung ayaw mo sumunod sa akin, bahala ka. Naiinis niyang pahayag at medyo pasigaw na rin ang tinig niya. Galit ka na niyan? Binibiro ko lang eh. Yumuko ito tinalik-halikan ang tungki ng ilong niya. Ang gwapo talaga ng magiging asawa ko. Hindi ako natutuwa, Daphne. Lalong lumapad ang pagkakangiti nito at bahagya ng pinipisil ang pisngin niya. Mahal ko kayo ni Ian at kayo ang buhay ko. Kung anong gusto mo, yun po ang susundin ko, kamahalan. Dumausdos ito ng konti at pinahiga siya ni Daphne sa braso nito. Kinilig ka na naman sa sinabi ko, no? I'm not. Pagtanggi niya. Wala namang nakakakilig sa sinasabi mo. Hindi ka ba kinikilig kapag sinasabihan kita ng mahal kita? Nakakunot noon itong
Tanong sa kanya, pero halatang natatawa naman. No, ganun pala ha? Bigla itong bumangon at nilok ang pintuan at pagkatapos ay isa-isang hinubad sa plot. What are you doing? Ian might see you naked. Umirap ito sa kanya. Tulog yung anak mo kaya hindi niya tayo makikita. Ilipat mo yan dun sa kuna para hindi magising kapag gumalaw ako. Natawa siya dahil sa pagiging agresibo nito minsan. Ang bagal mong kumilos. Sitan nito sa kanya kaya ito na mismo naglipat sa anak nila sa crib nito. Nang mailapag nito ang anak nila, hinarap ka agad siya nito. Take off your clothes, baby. Anito sabay kindat sa kanya. Kapag ito'y nabuntis na naman, siguradong magrereklamo na naman ito sa kanya. Nakapamewang ito sa harapan kaya kitang-kita niya ang hubog ng katawan nito. Hindi ba muna tayo maliligo? Tanong niya na may kasamang panunukso. Saglit ito nag-isip bago tumangutango. Oo nga pala, tumayo ka na dyan tapos sabay tayong maligo. Hindi niya alam kung seryoso ba ito sa mungkahin nito o pinapaasa lang siya. Sigurado ka? Baka nabibigla ka lang. Paninigurado niyang tanong dito. Handa ka na bang masundan ng panganay natin? Bakit, bubuntisin mo ba ako? Ano bang pwede mangyari kapag nagtalik tayo? Siyempre mabubuntis ka. Ayaw mo na kasi nito magpagalaw sa kanya dahil baka nga raw masundan ka agad ang panganay nila. It's okay. I'm ready to get pregnant again. Mga 5 pa. Para 3 lalaki at 3 babae. Alright, let's take a bath then. Anya rito at mabilis na bumangon. Nagubad na rin siya ng sarili niya mga saplot at inakay niya na ito papunta sa banyo. Wala na talagang kawala sa kanya ang isang Daphne. Taon-taon talaga itong mabubuntis kung ganito ang laging gagawin nito. Lalo-lalo na ngayon, tsak na masusundan na naman ang panganay nila. Bago pa lumabas itong pangalawa natin, ang gusto ko'y maikasal na muna tayong dalawa, Daphne. Ayokong dumami ang anak natin na hindi pa tayo na ikakasal sa simbahan. Payag niya habang gumagalaw sa likod nito. Whatever you want, baby. Wika nito na tila nang aakit. Hindi pa naman tayo sigurado kung makakabuo nga talaga kaagad tayo. That's impossible. Kapag ako ang gumalaw, ilista mo na dahil 9 na buwan mula ngayon, may kapatid na si Ian. Mayabang niyang tugon. Umarap ito sa kanya tumingkay at para gawaran siya ng halik sa labi. Bilisan na natin dahil baka magising na yung anak mo. Nakangiti nitong wika bago siya tinalikuran at tumapat na sa nakabukas na shower. Nilapitan niya ito at niyakap mula sa likuran na para bang nagsasayaw sila sa ulan. I love you. You're the second woman in my life. Napapihit ka agad ito paharap dahil sa sinabi niya. Second? Tanong nito habang nakasimangot. Bakit pangalawa lang? You're the second woman in my life, next to my mother. Nang ma-realize nito ang sinabi niya, bigla itong ngumiti at niyakap siya ng mahigpit. Kapag nagkaroon ka ng 3rd, 4th, 5th, and so on, patay ka sa akin. Yang alaga mo, hindi mo na yan mapapakinabangan kahit kailan. Dahil sa oras na ipasok mo yan sa iba, puputulin ko talaga yan. Pagbabanta nito habang kinukurot-kurot ang likuran niya. Ako lang ang dapat na makinabang dyan hanggang sa mawalan tayo ng hininga. Ikaw lang. Hindi ako gagawa ng kalokohan dahil mahal na mahal ko kayo ng anak natin at magiging mga anak pa natin. Mabuti naman at nagkakaliwanagan tayo. Nang makarinig sila ng munting iyak, automatikong kumalas sila sa pagkakayakap mula sa isa't isa. Minadali niya na ang pagligo dahil alam niyang matatagalan pa si Daphne. His little one is crying right now. Bago siya tuluyang lumabas ng banyo, ay ginawaran niya ulit si Daphne ng isang halik sa labi. I love you. Hindi siya magsasawang sabihin dito ng paulit-ulit kung gaano niya ito kamahal. Paglabas niya mula sa banyo, nilapitan niya kaagad ang panganay nila na umiiyak. Stop crying, Body. I'm here. Magbibihis lang ako tapos kakargahin na kita. Tumitig naman ito sa kanya. Para lang siyang nananalamin dahil ganoon din ang itsura niya nung maliit pa siya. Dada. Nanlaki ang dalawa niyang mata. Did Ian call his name? What did you call me? Binalasan niya ang pagbibihis para kargahin ang anak niya. Did you call me, Dad? Unang beses niyang marinig na tawagin siya nito. He's crying for Dom's sake. Dad! Lalo tuloy bumuhos ang luha niya nang marinig niyang tawagin ulit siya nito sa pangalawang pagkakataon. Hinalik-halikan niya ang matabang pisngi nito at pagkatapos ay ang tiyan nito, kaya mahina itong napahagikik. What happened to you? Bakit ka sumisigaw? And why are you crying? Suminghot-singhot pa siya na parang bata. Because your son called me, Dada. Ano
nakakayak doon? Di ba dapat matuwa ka? Takang tanong ni Daphne na kalalabas lang mula sa banyo. This is tears of joy, baby. Kapag karga ko yung anak mo, lagi nagsasalita ng dada yan. Lagi mo kasing karga at isa pa magkamukha kayo. Samantalang ako minsan lang tawagin yan dahil madalas puro na lang dada ang alam. Pahayag nito na halatang nagtatampo. Mama? Dede? Imbes na matuwa si Daphne, mas lalo itong sumimangot. He already called you. Did you hear that? Tinawag niya ako dahil gutom na siya. Pero kung hindi, laging dadambok ang bibig. Nalapitan niya ito at niyaka para maalis ang pagtatampo nito. Ayos lang yun. Kahit naman bihira ka lang tawagin ng anak mo, sigurado naman ako mahal na mahal ka niya dahil ikaw nagsilang sa kanya. You sacrifice your whole life for him. Hindi lang naman basehan ang pagtawag niya ng pangalan para masabing hindi ka niya mahal. He loves you more than you know, and I love you more than you expected. Always remember that, baby. Mahaba niyang paliwanag kay Daphne. Hindi sa kanya nakaligtas ang pagtulo ng luha nito. I love you too. You and Ian are my life now. Madamdamin itong wika sa kanya habang magkayakap silang tatlo. Bukas at sa susunod pang mga bukas, magkasabay na nilang haharapin ang mga hamon sa buhay. Siya, si Daphne at si Ian, at ang mga susunod pang magiging supling nila. Today is Ian Rain's first birthday, kaya nandito sila ngayon sa mansyon nila. Gusto kasi ng daddy niya na dito ganapin ang unang kaarawan ng panganay nitong apo. Nandito rin ang mga kaibigan na Joshua na sina Nick at Vince. Nagtatawanan sila nang biglang lumuhod si Joshua sa harapan ng daddy niya. Nang akbang lalapitan niya ito, sumanyas ito sa kanya kaya napahinto siya sa paglapit dito. Lahat ng taong nandoon ay nakatingin sa direksyon ng daddy niya at ni Joshua. Nakaupo sa kandungan ng daddy niya ang panganay nilang si Ian Rain. Nakangiti ito habang nakatingin kay Joshua na nakaluhod. Tito, untag na Joshua sa daddy niya. 1 taon na po ang panganay namin ni Daphne ngayon. Gusto ko po sanang ipaalam sa inyo na pakakasalan ko na po siya sa susunod na linggo. Paano kung hindi ako pumayag? Nakakunot ang noon na tanong ng daddy niya. She's 3 months pregnant with her second child, Tito. Ang gusto ko po sana bago lumabas ang pangalawa naming anak, kasal na po kami ng babaeng pinakamamahal ko. Goodness, 1 taon pala ang panganin niyo, binuntas mo na kaagad si Queen? Sabat ni Ethan habang nilalaki ang mga butas ng ilong nito. Nilangon naman ito ni Josh at mayabang nanginisian. Ano magagawa ko kung magaling ako? Paano kung hindi pumayag si Tito na pakasalan ka ni Queen? May magagawa ka ba? Tanong ni Ethan kay Joshua na may kasamang panghahamon. Bubuntisin ko lang naman siya taon-taon hanggang sa pumayag si Tito na pakasalan ko na ang anak niya. Kung mamalasin si Daphne, baka wala pa 1 taon buntis na kaagad siya. Naka-ismid na tugon ni Joshua na ikinatikim ng daddy niya. Sa madaling salita, magiging kawawa lang palang anak ko sa piling mo. Malamig na wika ng daddy niya rito. Mahal ko pong anak niyo, Tito. Mabilis na sagot ni Joshua sa sinabi ng daddy niya. Siya pa lang po ang babaeng minahal ko ng ganito, kaya kapag hindi niyo pa po ako pinayagan na pakasalan ng anak niyo, aanakan ko na lang po siya ng aanakan para hindi na niya ako iwanan. Kahit naman lang pa si San Jose na maging anak namin, kaya ko naman buhayin ng mga yun. Kitang-kita niya sa mga mata ng ama na naaaliw ito kay Joshua. Halatang halata rin na may pinipigilan nitong ngisi sa mga labi. Siguro sinusubukan lang nito ang huli kung hanggang saan ang pagmamahal nito para sa kanya. Cross, komento ni Ethan. Napapalatak naman si Vince sa mga sinabi ni Joshua. Goodness, dude, San Jose na? Makakalakad pa kaya noon? Wala ka bang balak na magkontrol? Uso naman sigurong family planning. Bahala nga kayo. Basta wag na wag niyo kami tatawagan yun kapag kailangan niyo ng tulong ha. Bahala kayo dyan. At bakit hindi na kami makakapaglakad? Anong ginagawa ng mga paa namin? Naka-ismid na tanong na Joshua kay Vince. Family planting ang gagawin ng kaibigan natin. Wika naman ni Nick sabay tingin sa kanya. Siguradong pati tayo idadamay nila sa paghihirap, Vince. Lihim tuloy siyang natatawa dahil wala pa man mukhang problemado na mga kaibigan ni Joshua. Napatingin din sa kanya si Vince. Kapag nanganak ka na isang dosena, Daphne, kawawa ka. Asahan mo na rin na hindi ka pa man senior citizen, wala ka ng ngipin. At ang malala pa, baka hindi ka na makatayo dahil marupok na yung mga buto mo. Napatingin naman sila kay Ethan na humagalpak ito ng tawa. I can't imagine that you have a dozen children, Queen. Hindi kayo mapaanot kayo sa konsumisyon? Binabalaan kita, dude. Oras na magkaroon ka ng maraming anak, huwag mo kaming tatawagin ni Nick para tulungan kang alagaan ng mga anak mo.
Napakahilig mo. Ako nga pangarap ko lang magkaroon ng isang anak samantalang ikaw, isang dosena? Tindi mo naman. Imbis na sagutin nito ang dalawang kaibigan, parang natatawa pa ito sa itsura ng dalawa. Hindi na naman siya papayag na taon-taon siya nga anak ni Joshua. 2 boys and 2 girls are enough for her. Natatawa tuloy siya sa naging takbo ng usapan. Halos lahat nagsasalita at nagrereklamo puwera lang sa kapatid niya. Nasa iba kasi ang atensyon nito. Nang sundan niya, tinitingnan nito'y nakatingin ito sa isang napakagandang babae na nagmamando sa catering staff nito. Nang mapatingin ito sa gawin ng kapatid niya ay ngumiti ito ng malapad dahilan para magsalubong ang mga kilay ng Kuya Jaime niya. Mukhang may hindi ito sinasabi sa kanila. Nang may umakbay sa baba ang tinitingnan nito ay lalong sumama ang mukha ng kapatid niya. Mahina ito nagmumura habang nakakuyom ang mga kamao. Nang makitang nagtatawanan ang dalawa ay otomatiko itong napatayo. Pagkatapos ay malalaking hakbang ang ginawa papunta sa direksyon ng dalawang taong nagtatawanan ngayon. Mukhang susunod kaagad ang kapatid niya sa kanya. Baby, pukaw ni Joshua sa atensyon niya. Yes, baby. Tugon niya na tila wala sa sarili dahil ang atensyon niya ay nakatutok sa kapatid niya. Napailing na lang siya na makitang ito na nakaakbay sa babae. Hindi man niya naririnig ang sinasabi nito ngayon pero alam niyang pinagbabantaan nito ang lalaking umakbay sa babae kanina. Sino ba tinitingnan mo dyan? Nakasimangot itong tanong sa kanya kaya napabaling siya rito. Kanina pa ako nagsasalita dito, hindi ka naman sumasagot. Sorry, may sinasabi ka ba? Ang haba ng sinabi ko, hindi ka naman pala nakikinig. Wika nito na halatang nagtatampo na. What the hell are you doing here? Are you invited? Who the hell are you? Napatingin ulit siya sa kinaroroonan ng kapatid niya dahil ang lakas ng boses nito. Sa nakikita niya ngayon mukhang handa itong manakit. Lahat tuloy ng mga bisita nila ay nakatingin na rin sa gawin nito ngayon. Stop! He's just a friend. Saad naman ng babae habang nakahawak sa braso ng kapatid niya. Come down, please. Napatingin din ito sa paligid. Nang makita nakatingin sila lahat, isinubsob nito ang mukha sa dibdib ng kapatid niya. Your friend? Halos mahawakan na yung dibdib mo sa pagkakaakbay ng gagong ito tapos sasabihin mo kaibigan lang? Come on. Pulyaw ng kapatid niya sa babae. Walang sino man ang nagabala para pakalmahin ang kapatid niya. Nang hindi sumagot ang babae ay bahagya itong itinulak ng kapatid niya para ilayo sa katawan nito. You know what? Magsama kayo ng kaibigan mo. Pagkasabi nooy nagmamadali lumabas ang kapatid niya na agad naman itong sinundan ng babae. Napatingin siya sa daddy niya dahil narinig niyang mahina itong tumatawa. That's my boy. Ano to na halatang proud sa ginawa ng kapatid niya. Dad, who's that girl? Did you know her? Tanong niya rito. Umiling-iling naman ito. No. Tumangutango siya. Masyado talagang malihim ang kapatid niya. Sa bagay kahit naman talaga sino'y magkakagusto dito. Tahimik pero mapanganib. Kaya lang mukhang kawawa lang ang babae sa kapatid niya. Bukod kasi sa seryoso, ito'y napakahigpit pa. Masaya ako dahil natagpuan mo na lalaki magmamahal sa iyo ng buong buo. Kagaya ng pagmamahal na ibinibigay ko sa mami niyo. Nalulungkot lang ako dahil mapapalayo ka na sa akin. Pahayag ng daddy niya pagkuwan. Dad, we're not going anywhere. Mag-aasawa lang po ako at hindi po ako alis papuntang abroad. Ganun na rin naman yun. Malungkot nitong wika pero maya-maya ngumiti na ulit. Huwag mo na lang kayang pakasalan yan sa Viliana. Total naman kaya kong buhayin ng mga apo ko. Tumingin ito kay Ian Roy at bahagya pang kiniliti. Diba apo? Bubuhayin ko na lang kayong tatlo. Ang mommy mo, ikaw at ang kapatid mo na nasa sinapupunan pa ng mommy mo. Hindi po pwede yun. Napatayo si Joshua mula sa pagkakaluhod at maring hinawakan ng mga kamay niya. Hindi po ako papayag, tito. Just kidding, son. Napakurap-kurap ito dahil sa sinabi ng daddy niya. Son? Son-in-law. Napatingala si Joshua habang bumubulong-bulong. Nang tumingin ito sa kanya, nakita niya ang kislap ng mga mata nito. Kalaunay kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. Thank you, baby. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ulit ako ng ama. Hindi naman siguro magsaselos ang daddy ko, di ba? Sinabi ko sa kanila na gabayan tayo palagi. Na sana'y maging katulad ako ng daddy ko na mapagmahal at responsable. Hinaplos-saplos niya ang likod nito. Hindi ko man kilala ng personal ang mga magulang mo. Alam kong mabubuti silang tao. Alam mo kung bakit? Dahil napalaki ka nila ng maayos kahit na nga babaero ka. Hindi ako babaero, baby. Sadyang magandang lalaki lang itong napangasawa mo kaya lapitin ng babae. Mayabang na tong wika.
Let's eat, dude. Nagkakalukuhan na lang tayo rito. Ang sakit sa mata. Narinig niyang wika ni Vince sabay kalabit nito kay Nick. Gross. Ew. Komento naman ni Ethan sabay tayo at sumunod na rin sa dalawa. Nang tumikim ang daddy nila ay automatiko silang naghiwalay ni Joshua. I love you. Sabi ni Joshua habang nakangiti. I love you too. Tugon niya rito. Kahit naman hindi pumayag ang daddy mo, itatakas pa rin kita. Dadalhin kita sa bundok at doon tayo magpapakasal. Bulong ni Joshua sa tapat ng tenga niya. Hindi ka pa man nagpapaalam sa daddy ko, alam ko nang pumapayag na siya. Tingnan mo siya. Tuwan-tuwa siya sa anak natin, di ba? Ang mga magulang, hindi ka tututulan yan kapag alam nilang nasa tamang tao ka. Tamang tao ba ako para sa'yo? No. What do you mean? Hindi ka lang basta tama dahil sobra-sobra ka para sa akin. Pahayag niya rito. Nagulat na lang siya nang bigla nitong halikan ang mga labi niya. Huwag ka kayo magalikan sa harap ng apo ko. Pagpaparinig ng daddy niya kaya kaagad silang naghiwalay ni Joshua habang may mga ngiti sa labi. Ilang buwan na ang nakakaraan mula nang maikasal sila ni Daphne. Doon na rin sila nakatira sa townhouse na pag-aari niya. Lumuluwas na lang sila dito sa Maynila tuwing katapusan ng buwan. Yun kasi ang hiling ng daddy nito. Ang kumpanya nila ay pinagtutulungan pa rin nilang patakbuhin ng Kuya Jaime niya. Personal niyang pinupuntahan ang kumpanya. Paminsan-minsan pero madalas ang kapatid niya ang humaharap sa lahat. Meetings, events or whatever. Ang Kuya Jaime niya ang bahala sa lahat dahil alam naman ito kung ano ang mga dapat gawin. Halos lahat ng empleyado nila ay takot dito dahil nga ang mukha nito ay parang laging nagluluksa. Halos gabi-gabi naman sila nag-uusap kaya parang pumapasok na rin siya ng personal araw-araw. Pero dahil kabuuan ni Daphne ngayon sa pangalawa nilang anak kaya nanatili muna sila dito sa mansyon nila ni Daphne. Joshua, manganganak na yata ako! Sigaw ni Daphne kaya napabalikwa siya ng bangon. Subukan mong matulala na naman, hindi ka na talaga makakaulit. Marin siyang pumikit para pakalmahin ang sarili. Kaya mo to Joshua, huwag kang kabahan. Dalhin mo siya sa ospital at magmaneho ka ng dahan-dahan. Dikta niya sa sarili. Kinuha niya ang susi ng sakyan niya at maingat niya itong kinarga na para silang mga bagong kasal. It hurts so much. Parang mas mahirap itong pangalawa kaysa sa panganay natin. Reklamo nito habang kinakagat ang braso niya. Kahit nasasaktan siya, hindi siya nagre-reklamo. Kasawad ang matukla pa mga balat niya. Ang sakit na nararamdaman nito ngayon ay walang katumbas dahil ito ang pinakamahirap na yugto ng mga babae bilang isang ina. Parang ayaw na niyang buntisin ulit ito lalo na kung ganito lagi ang mangyayari sa kanilang dalawa. Baby, kumalma ka lang. Kayang-kaya mo yan. Yung panganay nga natin saglit lang, diba? Kayang-kaya mo rin yan. Don't panic. We can do this together. Pagpapakalma niya pero siya nga itong mas kabado sa kanilang dalawa. Manahimik ka nga. Ikaw ang umayos dyan dahil baka mawalan ka na naman ng malay. Hindi na mauulit yun, no? Pinatatag na ako ng panahon dahil ang gusto ko, ako ang maging lakas mo sa tuwing nangihina ka. Wika niya rito pero andoto'y halos kapusin siya ng hininga dahil sa sobrang pag-aalala. Ang bilis ng paghinga nito ngayon na lalong nakakadagdag sa kabang nararamdaman niya. Natawa naman ito sa sinabi niya kahit halatang nahihirapan. Kaya pala nanginginig ka na naman, saka namumutla. Tigilan mo nga ako. Napaka-nervyoso mo talaga. Sinong hindi mag-aalala? Ang laki ng tiyan mo tapos ang liit lang ng lalabasan ni Matthew. Lalaki kasi ulit ang pangalawa nila. Kayang-kaya kong ilabas ito. Magtiwala ka lang. Masakit lang talaga pero kayang-kaya ko naman ang sakit. Niisip ko na lang na itong unang araw na nagtalik tayo. Mas malala pa nga yun kasi hindi ako makapaglakad na maayos. At hindi na rin makabangon. Huwag kang masyado mag-alala dahil ayos lang kami ng anak mo. Tumangutango naman siya, kahit nag-aalala siya ng husto. Malaki ang tiwala niya rito. Kahit sabihin itong ayos ang lahat, hindi pa rin niya mapigilan na hindi mag-alala. Bilang isang ina, alam niyang nakabaon ng isang paa nito sa hukay at yun na nagbibigay sa kanya ng matinding kaba. Nang mailabas na ni Daphne ang pangalawa nilang anak, napainom din siya ng maraming tubig. Pakiramdam niya nawalan siya ng supply ng tubig sa katawan dahil sa kakasigaw kanina. Gusto niyang mahimatay pero pinigilan niya ang sarili. Langya, kailan kaya siya masasanay? Habang tumatagal, palala siya ng palala. Makalipas ang isang oras, sa kanya lang naisipan na tawagan ng mga taong mahalaga sa buhay nilang mag-asawa. Ang una niyang tinawagan ay ang daddy ni Daphne. Sumunod ay ang kapatid nito na si Kuya Jaime.
Tinawagan niya rin sina Nick, Vince at Ethan. Halos magkakasunod lang na dumating ang 5. Kung masaya ang daddy ni Daphne, ang kapatid naman nito ay walang ekspresyon. Sina Nick at Vince naman akala mo mga namatayan ng minamahal. Si Ethan naman sambakol din ang mukha habang karga-karga ang panganay nilang anak. Nanganak na ba? Tanong ng bianan niya nang makarating ito sa harapan niya. Tumangutango naman siya. Opo, mabuti naman kung ganun. Ano ginagawa ng asawa mo ngayon? Nagpapahinga po, Dad. Congrats for the both of you, Joshua. Wika naman ang kapatid niya na walang kangiti-ngiti. Congrats, dude. Congrats, bro. Magkapanabay na bati ng mga kaibigan niya sa malungkot na tinig. May bitbit din itong mga prutas at nangihina na iniabot ang mga iyon sa kanya. Ang mga ekspresyon ng mga mukha nito parang patay ang pinuntahan. Para kayong namatayan. Sa tingin sa mga kaibigan niya nalaglag ang mga balikat. Kung ikaw masaya kami hindi. Bukas o kaya sa makalawa sigurado kami ni Nick na uutusan mo kaming alagaan niya mga anak mo. Mas gugustuhin ko pa mag-alaga ng kalabaw, dude. Damo lang ang katapat na nanahimik na samantala itong panganay mo. Ibinigay ko na lahat. Ayaw pa rin tumigil sa kakaiyak. Congrats, Piggy boy. Wika naman ni Ethan na may kasamang pangiinsulto. Hoy, magdahan-dahan kayong dalawa. Ang hirap ng buhay ngayon tapos sunod-sunod pang anak nyo. Pinaharap ni Ethan sa kanyang anak nilang karga-karga nito ngayon. Kanina pa ako sinasabunutan ng anak nyo. Kapag nainis ako, sasabunutan ko rin ito. Nang tingnan ito ng bianan niya, bigla na lang itong nanahimik, kaya lihim siyang natawa. Kung kanina halatang inis na ito, ngayon na may ipinapakita nito kung gaano ito naaaliw sa anak nila. Ang cute talaga ng anak nyo. Kanina pa ako sinasaktan nito pero hindi ko iniinda kasi ang gwapo eh. Manang-mana sa lolo niya. Wika nito na may halong sarkasmo. Kung laging ganito kaganda ang lahi nyo, ayos lang kahit taon-taon magkaroon kayo ng anak ni Queen. Basta kung nasan man kayo, sana doon na lang kayo. Akala niya sasabihin nito kung saan sila masaya ay susuportahan sila nito. Pangalawa pa nga lang pero kung makapag-react itong mga ito, akala mo na may sobrang dami na ng anak nila. Sabay naman na napabugan ng hangin ang dalawa niyang kaibigan. Ihanda na natin ang sarili natin na maging yayo, dude. Wika na naman ni Vince habang nakatutok ang mga mata kay Nick. Anong yayo? Boy version ng yaya, dude. Ngayon pa lang, magpapalit na ako ng SIM card. Yung telepono sa bahay, papalitan ko na rin para hindi ako maistorbo ni Joshua. Kung makapagsalita si Vince, akala mo naman lagi niyang naaabala. Samantalang 5 beses pa lang naman. Bakit ka pa mag-aabala magpalit ng mga numero? Mag-asawa ka na tapos lagpasan mo magiging anak nila. Kung 1 dosena sa kanila, gawin mo 2 dosena sa'yo. Suwestyon ni Nick sa mga sinabi ni Vince. Kung makapagreklamo, akala mo naman ang laki ng mga sakripisyo. Habang panay ang reklamo ng dalawa, si Ethan naman ay panay ang tango pero maya-maya ay sumasabat din. Isa pa itong reklamador. Pero kapag si Daphne ang nakikisuyo, wala naman itong sinasabi ni isang salita. Samantalang kapag siya, ang dami nitong sinasabi. Halos ungkatin na nito ang lahat simula sa umpisa. Nawalan ako ng ganang mag-asawa. Napakasakit isipin at ang hirap tanggapin. Pagdadrama ni Ethan habang nakatingin sa mag-ina niya na parehong nakapikit ang mga mata. Kagaya niyan, makakapagtrabaho pa ba yan si Queen? Tanong nito pero parang sarili lang kinakausap. Malala na talaga. Malamang hindi na. Alangan naman na isama niya mga anak niya habang nakikipagbarilan. Ito na rin ang sumagot sa sarili nitong tanong. Kaya naman pati mga kaibigan niya ay natawa na rin kay Ethan. Kung malungkot ang mga kaibigan niya, mukhang mas doble ang lungkot na nararamdaman ni Ethan. Nakakainis talaga itong si Queen eh. Laging pinapabantayan sa akin itong si Rain kaya hindi ako makakain na maayos. Pagkain na nga lang nagpapasaya sa akin, napupurnada pa. Himutok pa nito. Kurutin ko tong anak niyo eh. Sa pagkakataong ito sinamaan niya na ito ng tingin. What are you looking at? Kapag nalaman ni Daphne na kinurot mo iyan, bubugbugin ka niyan. Napatingin ito sa kanya at nalakahan pa siya ng mata. Bakit magsusumbong ka? Isusumbong mo ako? Tanong nito na parang bata kaya pinitik ito sa tenga ng kapatid ni Daphne. Shut your mouth. You're so damn talkative. Sita nito kay Ethan kaya walang nagawa si Ethan kundi ang manahimik. Hindi ito palengke para mag-ingay kayo na mag-ingay. Kanina ko pa kayo naririnig. You guys talk about nonsense things. Hindi na kayo mga bata para umakto ng ganyan. Kuya, what happened? Nangihin ang tanong ng asawa niya. Bakas din ang pagod sa mukha nito. Umiling naman si Kuya Jaime kay Daphne. Baby,
Ilapit mo nga sa akin, Serene. Utos nito kaya kinuha niya ang panganay nila mula kay Ethan. Hinalikan ni Daphne ang buong mukha ng anak nila kaya naman tuwan-tuwa ito. Akin na nga muna yung apo ko, anak. Wika ng bianan niya lalaki kay Daphne. Kinarga na nito ang anak nila at pagkatapos ay nagpaalam na lalabas na muna ito para bumili ng pagkain. Matulog ka na muna para makapagpahinga ka dahil hindi biro ang mga anak, baby. I love you so much. Hinalikan niya ito sa pisngi at kalaunan ay sa labi naman. Huwag mo muna siyang halikan ng halikan, Joshua. Hayaan mo muna makapagpahinga yung asawa mo. Saad ng kuya niya. Bumaling ito sa direksyon ni na Ethan, Nick at Vince. Let's go home because they don't need us here. Pagkasabi noon ay lumabas na ito na kaagad naman ang sumunod ang tatlo. Kahit naman mareklamo ang mga ito at kung ano-ano mga pinagsasasabi, lagi naman itong dumarating sa isang tawag niya lang. Sina Vince at Nick kahit alam niyang puro kabaliwan lang ang alam, maasahan naman ang mga ito at mapagkakatiwalaan. Ganoon din si Ethan. Sa unang tingin mapagkakamalan mo itong may sayad sa utak pero magaling itong makipaglaban. Kapag nasangkot ka sa gulo, asahan mo ligtas kang makakauwi dahil poprotektahan ka dito kahit buhay pa nito ang maging kapalit. Ang Kuya Jaime naman niya kahit hindi sila totoong magkapatid, wala pa rin nagbago sa pagitan nilang dalawa. Paglabas ng apat, sa kanya lang hinarap ang asawa na nakatingin na rin pala sa kanya. Nagila siya ng upuan at umupo siya sa tabi nito. Kinuha niya ang kamay nito at hinaplos-haplos iyon. I love you. Thank you for another gift, baby. Wika niya rito habang hinahalik-halikan ng isa nitong kamay. I love you too. Thank you for everything, baby. You're such an amazing husband. I love you so much. Hindi na niya ito pinayagan na bumalik pa sa dati nitong trabaho. Nagtatrabaho pa rin ito pero sa bahay na lang gamit ang computer na konektado pa rin sa pagiging agent nito. Ayos lang yun basta huwag lang itong aalis sa tabi niya para gumawa ng isang misyon. Anong iniisip mo? Tanong nito sa kanya. Nagpapasalamat lang ako dahil binigyan mo ako ng direksyon. Binigyan mo ng direksyon ng buhay ko at hindi lang iyon. Dahil binigyan mo pa ako ng 2 anghel na kamukhang kamukha ko. Ang galing kong gumawa, di ba? Oo na. Pero mas magaling ka, baby. Kasi 9 na buwan mo silang dinala sa sinapupunan mo. I'm so proud of you. Alam kong hindi ko na maibabalik ang lahat ng nawala sa iyo simula na makilala mo ako at maging asawa. Hindi ko man maibalik ang mga iyon. Sinusigurado ko naman sa iyo na mamahalin kita taalagaan hanggang sa mawala na ako dito sa mundo. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Nangigit pa sa buhay ko. Hindi ko papayag na may sumira sa masayang pagsasama natin. Anda akong mamatay, maprotektahan ko lang kayo. I know. I love you too. Nang makitang humihikab ito ay hinayaan niya na muna itong makapagpahinga. Magpahinga ka na muna. Mamaya na lang tayo mag-usap. I love you. Hinalikan niya ito at ganun din ang bagong silang nilang anak. Alright. I love you too. Wika nito bago ipinikit ang mga mata. Napakasaya niya dahil kahit hindi siya naging mabuting tao, ibinigay pa rin sa kanya ang tamang tao na makakasama niya habang buhay. Noong una, ang akala niya kamalasan ng hatid ni Daphne sa buhay niya. Hindi niya akalain na ito pala ang magdadala sa kanya sa paraiso. Nakatingin siya sa mag-ina niya habang mahimbing na natutulog ang mga ito. Minsan talaga may mga bagay na akala mo'y magdudulot lang sa iyo ng masama. Pero yun pa pala magdadala sa iyo sa tamang landas. Sa Daphne, dati asar na asar siya dahil sa pag-uugali nito pero ang babaeng kinaasaran niya noon ay asawa na niya ngayon. Maraming babae ang dumaan sa buhay niya pero si Daphne lang ang nag-iisang babae na nakapasok sa puso niya. His badass janitress turned to be his badass wife now.